Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Dati-rati ang buhay, punong-puno ng lumay, walang pag-asa at nagdurusa. Ngayon'y naging anak niya. Akin ngang natagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Taas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Sa gabing madilim, may isang bituin sa dulo ng dagat ay may lubang. Walang gabi kung walang umaga, walang luha kung walang tuwa. Walang ngayon kung walang kahapon.
na nandirito, susundin natin kung ano ang protocol ng Lord sa pagsamba sa Kanya. Amen! Praise God! There's no chains on me. Thank you, Jesus. Ang Lord lang ang pwede magpalaya sa'yo pagdating sa bitterness. Ang Lord lang ang pwede magbukas ng isip mo para makita mo ang Lord pa rin ang kikilos para sa'yo. Huwag niyong pakakanti ang faith natin sa kaaway. Huwag niyong pakakanti sa mind natin, sa ating sarili mismo, yung faith natin. Huwag mong pakakanti. Alagaan mo. Selyuhan mo yan. Isild mo yan. Dahil dyan ang nagpuproduce ng joy sa'yo. Yung faith mo na yan. Whatever na nangyayari sa atin dito will never, ever, ever compare sa naghihintay po sa lahat po ng mga Christians na nagmamahal sa Panginoon, talagang sumunod po sa ating Panginoon at nakuha po yung image of the Lord. Yung po midnight cry is not merely an alarm, kundi ito po yung isang revelation. Hinihiwalay po nito those who are only excited about Jesus Christ mula doon sa mga totoong handa para sa Kanya. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon at makikisa po maghandog sa ating Diyos ng buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, sa pamamagitan po ng pasasalamat, sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya at pagdinig sa Kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Bago po ang lahat, batiin mo muna ang katabi mo, sabi mo magandang umaga sa iyo. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat hanggang ngayon, nandirito tayo. Tayo po ay libre magpuri sa ating Diyos sapagkat doon sa ibang lugar, patago silang nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat inuusig sila doon. Sapagkat napunta sila sa bansa na kung saan hindi naniniwala sa Diyos na buhay. Bansa na kung saan ang Diyos ay Diyos-Diyosan. Salamat sa Diyos dahil binigay tayo dito sa bansang ito na libre tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Alright po. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 133 verses 1 to 3. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Amen. Ang ibig pong sabihin, maraming mga tao sa ngayon ang naghahanap ng blessing. Pero bakit walang blessing? Anong blessing? Ang pera lang ba ang blessing? Hindi. Maraming blessing yan. Spiritual blessing, pinaka-importante po. Yung bang kahit may problema ka, masaya ka pa rin, di ba? Blessing yon. Pero, bago natin makuha yon, kinakailangan mapakita muna natin sa ating Lord ang ano? Ang pakikipagkaisa. Di ba? Sabing ganon, yung daw mga nakikipagkaisa, pleasant na makita ng ating Panginoon na tayo po nakikipagkaisa. Katulad ngayon, nagkaisa tayo na pumunta rito para ano? Para magpuri sa ating Diyos. Ano ang nakukuha natin? Ano nakukuha natin? Sabing ganon, parang mayroong bumababang langis sa atin mula ulo hanggang
sa garments, katulad ng pag-anoint kay Aaron daw. Kasi pagka nilagyan ka ng langis dito, pag inanoint ka ng Lord, ano yan, sagana yan, hanggang garments mo, hanggang baba. So meaning, nandun ang anointing ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mong, gusto ko ng anointing ng Lord. Bakit? Sa anointing na yan, natutuwa ang ating Panginoon sapagkat blessing, life forevermore ang ibibigay ng Lord sa bawat isa na nakikipagkaisa sa gawain ng Diyos. Amen? Praise God. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat hindi mo inaalis sa amin na kami po ay dumalo sa gawain mo. Ito po ay isang magandang bagay sa harapan mo na makita mo sa amin na kami nakikipag-unite, kami ay nag-gather together pang sa ganon. O Diyos, ay maipadala mo sa amin ang blessing na katulad ng binibigay mo kapag ang isang anak mo ay ina-anoint mo, Lord. Salamat po ng marami. Sa umaga na to, hinihiling po namin ang Santong Espiritu mo ang siyang bumaba sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Lord, sa plano namin na kayo po ay luburin, pasalamatan, andugan ng aming mga awit, at kayo, Panginoon, ay maitas namin sa kalagitnaan namin. Pagpalain mo rin ang aming beloved Bishop, Panginoon, sa kanya pong mga ngaral. Bigay mo ang double portion ng anointing sa kanya. At ang lahat, Panginoon, ang gagamitin mo magsasalita sa harapan mo ay ipagkaloob mo rin ang anointing. Maraming salamat. Tulungan mo po kami, Lord. Bigyan mo po kami ng maliwanag na kaisipan, puso mapagpasalamat upang maunawaan ang lahat ng mga bagay na nais mong sabihin sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's praise the Lord, church. Lift up the name of the Lord. Sing your praises to Jesus. Come on. Oh, I know I can do all things. I can do all things through Christ. With the power of God and the word of life, I can do all things. I can do all things through Christ. I know I can do all things. I can do all things through Christ. With the power of God and the word of life, I can do all things. I can do all things through Christ. God is the one who strengthens me with faith to overcome. Now I can be sure
testify of what He did. He gave me life, I'm born again. My heart is free, my soul is saved. It really is amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life, I'm born again. My heart is free, my soul is saved. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Sing hallelujah. Hallelujah. There's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, called me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. Yeah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the salvation, for your mercy, for your grace, Lord. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for rest of time. Jesus, Lord, my Savior, come fill me now. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna live in your delight for all the time. Holy Ghost, empower me, come fill me now. I cannot live without you, Lord. I cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire in every step through every trial. I cannot live without you, Lord. If anything
cannot live without you, Lord. Purihin ng Diyos mga kapatid at thank you so much sapagkat sa ngayon po ay nagkita-kita ulit tayo, nagkasama-sama at alam ko sa isang pagkakataon ay sa langit na tayo magkita-kita. Sa Rapture Day po yon. Alam niyo yung iba, medyo hindi na naniniwala sa Rapture Day. Marami na mga scoffers ngayon po, mga secret scoffers na hindi natin alam. Iba na iinip na, talagang iniisip nila hindi pa darating ang Lord. Pero ako magsasabi sa inyo, any moment Christ will come. Darating ang Lord. Kaya kailangan prepare po tayong lahat. As a matter of fact, isa sa yung pag-aaralan natin sa umagang ito po is isang way ito para mag-prepare po tayo for the coming of the Lord. Kasi sa ngayon po, mga messages dapat po sa pulpit is about preparation for the coming of the Lord. It should be that way. Na dapat po lahat ng mga messages natin po ay about preparation for the coming of the Lord. Of course, pag sinabing preparation, maraming areas po yan. Andiyan po yung Christian living natin, maging yung Christ-likeness nasa atin po, most of all. At yung deception, di tayo ma-deceive. At bukod sa lahat mga kapatid, tayo po nandun nabubuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Lord. Now, in the book of Luke 11, verse 13, one verse lang basahin natin. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Ghost to those who ask Him? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Ghost to those who ask Him? And our subject today is entitled, Ask for the Holy Ghost. Yuko natin ang ulo natin, dakilang Ama, salamat uli, O Diyos, i-bless mo, Lord, ang aming binasang dalata, O Diyos, at ang expound mo maigi sa amin ito, O Lord, at tulot mo maunawa namin ang lahat ng sasabihin mo. At sa araw na ito, Lord, umaasa kami, Panginoon, na lahat kami pupunuin mo ng Espiritu mo, Panginoon. Lahat kami, O Diyos, ang may feel ng Holy Ghost, O Diyos, at lahat kami, Panginoon, uuwi ng malakas, Panginoon. Pumunta ng mahina, uuwi ng malakas. Pumunta ng may sakit, uuwi ng walang sakit, Panginoon. Pumunta ng walang miracle, uuwi ng may miracle, Lord. Pumunta ng walang prosperity, uuwi ng may prosperity, Panginoon. Dahil sa power ng Holy Spirit, O Lord. Pabayaan mo ang Holy Spirit mo kumilos sa amin lahat, Panginoon. Mula ulo hanggang paa sa amin, O Diyos. At sa kabuuan, Panginoon, na iglesyang ito, sa kabuuan ng lugar na ito, patungo sa lahat ng mga nanonood sa television, O Lord. Padaluin mo ang power ng Holy Ghost, Lord. Ang power ng Holy Spirit sa amin, Panginoon ko. Upang sa ganun, lumakas ang lahat ng hihina. Lumakas ang lahat ng nalalamig, O Lord. Lumakas ang lahat, Panginoon, na nandun halos bumigay na, Panginoon ko. At naniniwala ko sa araw na ito ay araw ng kalakasan, Panginoon ko. Araw para lumakas sa mga anak mo, Panginoon. Sa ganun, makalaban kami sa lahat ng aming laban sa buhay, Ama. Salamat po, Lord, and this way ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, you may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, in Luke 11, this chapter started with the disciple asking Jesus Christ how to pray. And the Lord Jesus Christ gave them the Lord's Prayer. And in the Lord's Prayer, He mentioned about asking for bread. Give us this day our daily bread. And from verse 5 to 8, Jesus Christ mentioned about a man with a friend asking for bread to him at midnight. Because an unexpected guest from a far country came to him at the same time. Dumating ang bisita niya midnight then, and he had nothing to set before him. But the man rejected him because his children were already asleep and his door was already shut. In other words, tulog na yung anak niya, kaya hindi niya mabigyan ng bread itong kaibigan dumating na may kaibigan din dumating.
But his friend persisted in asking bread. Nagpumilit siya. That's why though he had no intention to give him bread, he would get up and give as much as he needed because of his friend's boldness and persistency. Dahil sa pagpupumilit ng kanyang kaibigan, mapipilitan siyang magbigay. Now, in verse 9 to 10, the Lord Jesus Christ gave the assurance that when you ask for bread, surely He will give you bread or food to eat. As long as you ask with boldness and with persistency o nandun ang pagpupumilit. However, in verse 13, Jesus said, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Now, the topic of Christ is about children asking for bread or food. But in verse 13, He made a sudden switch. Nag-switch ang Lord, bigla niyang binago from bread to the Holy Ghost. Nagpalit siya ng dabig. Now, the question is, why did He include the Holy Spirit in this verse? Samantalang bread ang pinag-uusapan, ang topic ay bread or food ang pinag-uusapan. Why? Yan ang tanong. Balik natin yung verse. If you then, being evil, know how to give good gifts. Take note the word good gifts. Good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit? Kayong ama na masasama, nagbibigay ng good gift. He speaks about the good gifts, but then He switched to the Holy Ghost. Sapagkat para sa Lord, ang good gifts ay wala ng iba kung hindi ang Holy Ghost. Yun ang pinaka-the best na gift na matatanggap natin at natanggap natin sa harapan ng ating Lord. Pwede bigyan ka ng pinakamahal na gift, pero ang pinaka-the best pa rin na good gift, ang pinaka-good pa rin sa gift, walang iba kung hindi ang Holy Ghost. To those who ask Him. Take note the word ask. Now, kung mapupunan ninyo, nag-start siya sa Lord's Prayer asking for bread. And then a friend asking for bread with persistency and boldness. Puro asking for bread ang tema po ng context. Sinundan niya ngayon na ask and it shall be given unto you. Then if you ask for egg or for fish or for bread, surely the same request will be given to you. May ka ng bread, bibigay bread. Meaning, sa context po, sa kabuuan ng context po, sa sinabi ko sa inyo, nakakonsentrate ang Lord sa salitang ask, dung sa paghingi. At alam natin lahat ng tao po ay humihingi sa Diyos. Lahat yan, mula Europe, sa US po, sa Asia, Middle East, lahat yan ang hinihingi. Karamihan po, a majority of them are asking for bread or asking for their livelihood or asking for money. And even Christians, kahit tayo mga Christians, basically marami po sa atin ay ang hinihingi ay bread. And nobody asks for the Holy Ghost. Bihira ang nagmihingi ng Holy Ghost o maaring walang humihingi ng Holy Ghost. And we may observe in our prayers that we always ask God for many different things. Marami iba't ibang bagay po, basically related po sa problem natin at sa problem ng kapatiran. Nag-intercessory po tayo. At madalas tungkol sa livelihood ang hinihingi natin. Finances, pera, hinihingi natin. Kagalingan sa sakit, miracle, hinihingi natin. Healing, hinihingi natin. But we seldom or we never ask for the Holy Ghost or for the infilling of the Holy Ghost. Hindi natin nababanggit sa prayer po natin pag nag-a-ask tayo, pag humihingi tayo sa ating Lord. And it shouldn't be so. Why? Because if the children of God are so bold, very bold, and persistent to ask for literal bread or food, mas dapat ganun tayo ka-bold, ka-persistent, pagpupumilit na paghingi ng Holy Ghost. Why? Yan ang tanong ngayon.
Because the Lord Jesus Christ knows very well, and we all know very well that it is hard to survive as Christians by bread alone. Hindi tayo makasurvive pag puro bread ang nasa atin. Hindi tayo makasurvive spiritually pag puro bread ang hiningi natin sa atin, Lord. Why? In the next verse, verse 14, and he was casting out demon, and he was mute. So it was when the demon had gone out, the mute spoke, and the multitudes marveled. Yan yung kasunod na verse. Although I know, hindi naman sinabi ng Lord na humingi ng Holy Ghost dahil sa demonyo, pero kung i-diretso po natin, relate natin po sa katayuan natin ngayon, yan ang isang mabigat na reason. That's why we need the Holy Ghost. Related po ito sa ating present situation. The Lord Jesus Christ knows that there is a battle in the spiritual world that people are unaware of. Hindi natin alam. Marami sa atin po, marami mananampalataya, even believers, even Christians, pati kayo nanonood sa television, hindi mo alam na sa spiritual battle po tayo. At bakit ko sinabing bagay na yan? Ephesians chapter 5, from 3 to 5. Now, Paul mentioned about the different kinds of sin, about fornication, idolatry, unclean persons, and covetousness, and many other sins na binanggit nitong si St. Paul. And in verse 6 to 12, Paul mentioned about deception. At mag-ingat kayo sa deception. Maraming areas ang deception po. Hindi lang deception sa doctrine, deception maging sa relationship, marami po. At hindi lang deception, he mentioned about darkness, the power of darkness. At yan ngayon ang lumulukob sa world, ang power of darkness. And that's the reason why madalas nadadama natin para mabigat yung sitwasyon because of those power of darkness na nandyan sa kalawakan po na hindi natin nakikita pero napakarami po. That's why in verse 14, ano sabi niya ngayon? Paul says, therefore, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Gumising kayo. Yun ang sabi ni Paul. Why? Verse 16, redeeming the time, because the days are evil. The days are evil. The days are evil because of the kind of people who are inspired by the evil spirit. Napakarami po. Sa ngayon, alam natin na human trafficking, napakatindi po. Yung mga tao binebenta. Minsan binebenta yung mismo mga vital organs, binebenta nila. Mga bata binebenta po. Doon ka sa government, grabe po ang corruption. Alam natin lahat yan. Lalo sa ating government, alam natin lahat. Magmula sa una hanggang doon sa dulo po, napakatindi ng corruption. Hindi basta corruption po. Ang mga tao, halos naghihirap ang mga tao. Nandoon po, nalulunod sa baha. Nandoon, namamatay sa baha. Nasisira ang mga properties po. Pero yung pala, kinukuha lang ng ilang mga politicians, mga kapatid. Ganong kasama. Ganong ka-evil ang days ngayon po. Ganong kasama. At ganon din mga scammers na walang habag. Pati iba mga matatanda na nagretiro na, nakuha yung mga pensyon nila, nakaipong sila, pati yung i-scam nila, wala silang pakialam doon sa matanda kung mamatay sa gutom yung matanda. Ganyang katinding kasamaan ngayon. Mother, like missing sa bungeros nito na sinasabi nila, biglang nawala na lang, namatay, hindi malaman kung nasaan. A mass killing somewhere in Middle East na nangyari po about 30,000 people were killed by the military. Dahil sa kanilang mga kudeta na ginagawa nila o yung kanilang demonstration na ginagawa po nila. In other words, sa parte nga, meron pa isa. Dito po nangyari po sa Australia. Isang gunman, mga kapatid, na Jewish celebration. Nirapi doon ng Armalite, mga kapatid, yung mga tao. 16 na matay, including one child. Kasama rin po. Wala silang pakialam. Kahit bata, pinapatay nila. Ganyan na kasama ang panahon ngayon. And the question is, what can bread do about this evil force? Ano magagawa ng bread dito sa mga demonyong ito? Walang magagawa. Not to mention evil signs. Alam natin permito. Matthew 24:7. Nation will rise against nation. It's about war. It's about famines. It's about pestilences. About earthquakes in various places. Why war? Bakit may war? Ano bottom line ng war? People are inspired by evil. Aminin natin po, pag gera nandiyan ang evil po. Why? It's about money. It's about money.
Bakit kinokonquer ang bansa natin? Money, oil, ang dahilan. Bakit kinokonquer ang Taiwan? Money ang dahilan. Yung mga gadget nila, sila lang ang meron nun. Kaya gusto i-conquer din. Money pa rin ang bottom line. Bread pa rin ang bottom line. Pamin, economic crisis. Bakit nagkakaroon ng economic crisis? Money pa rin ang dahilan. Corruption kaya nagkakaroon ng economic crisis. Global economic crisis. Why? People are inspired by evil. Why? Because of bread. Because of bread. Earthquakes. Yung buildings collapse. Mga buildings bago pa, nag-collapse na. Why? People inspired by devil. Why? Because of bread. Bread pa rin ang dahilan. Pera pa rin ang dahilan. Diyan yung makikita kung ganong kasama ang tao because of bread na hinihingi ng mga tao everyday. Hinihingi ang bread. Mga man-made pestilences. Why? People inspired by evil spirit. Why? Because of bread. And what can bread do about these things? Yan ang tanong. Yung hinihingi natin bread, ano magagawa dito sa kasamaang ito? Walang magagawa. And Paul even mentioned in Ephesians 5:22-23 about husbands and wives. Ilang mag-asawa na nagkahiwalay. Ilang mag-asawa na nagkasira. Ilang mag-asawa, kala mo magkaaway talaga. Sinisira ng kaaway, mga kapatid. But we keep on asking for bread. But no one is asking for the Holy Ghost. Wala. Yung mag-asawa, pagtanong mo ano hinihingi, bread pa rin ang hinihingi. Hindi alam, mga kapatid, wala magagawa yung bread sa pag-aaway po nila. Not only that, in Ephesians 6:1-4, Paul addressed the message to the youth. Alam natin ngayon ang youth ngayon, mga kapatid. What can bread do about this evil generation? Evil and generation sa ngayon po. Yung mga bata saksakan ng tigas ang ulo. Yung mga bata ayaw sumunod sa magulang nila. Ano magagawa ng bread yan? Walang magagawa ang bread sa tigas ang ulo ng mga bata, mga kapatid. Walang magagawa. In verse 5-9, binanggit ni Paul, Ephesians 5-9, employees and employers ang binabanggit. Pero sa employees, nandun ang conflict, nandun ang feud, o yung away about bread. Bread pa din ang pinag-aawayan. Nag-i-strike, why? Bread ang pinag-aawayan. Nagkakagalo sa opisina, why? Bread ang pinag-aawayan. That result of company crisis. Yun lang po nangyayari, company crisis. At wala pang magawa yung bread. Walang magawa ang bread. That's why, in Ephesians 6:10, ano sabi ni Paul? Finally, brethren, finally, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And in the power of His might. Brothers and sisters, mismo si Paul na nagsabi, be strong in the Lord. Magpakalakas kayo sa Panginoon sa pamagitan ng power ng ating Diyos na buhay. Magpakalakas kayo. Bawal ang mahina. Kailangan lumakas po tayo. And in verse 11, put on the full armor of God, for His precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier. So that, bakit susuot? So that you may be able to successfully stand up against all the schemes sa plano, sa strategies, sa deception, sa pandaraya ng demonyo para tayo daw ay hindi matinag. Dinadaya ka, hindi matinag. May plano siya, hindi ka matinag. Nandoon ang kanyang strategies, hindi ka matinag. Why? Because of the power of the Holy Ghost. Verse 12, ano sabi ganon? Eto na. For our struggle, oh, we wrestle not against flesh and blood, contending only with physical opponents, hindi yan, hindi physical, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ano ibig sabihin nun? Yan po kalaban natin. At yan na hindi natin nakikita. Paulit-ulit, kung sasabihin sa inyo, dahil paulit-ulit nakakalimutan po natin. Ba't ko sinabi? Madalas galit ka sa kapatiran, kala mo kapatiran ng kalaban. Hindi siya. Yung mga yan ang kalaban. Akala mo yung asawa mo kalaban, hindi yan.
Yung mga yan, demonyong yan, ang kalaban natin. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan kalaban mo, kakampi mo yan. Verse 13. Therefore, put on the complete armor of God so that you'll be able to successfully resist, and stand your ground in the evil days. Para daw makatanggi ka, para makalaban ka, para maging firm ka, makatayo ka sa pananampalataya mo. And of danger, and having done everything that the crisis demands. Kung ano dinidemand ng crisis, gawin mo lahat ang dapat mong gawin. To stand firm in your place, fully prepared, immovable, victorious. Magpakalakas ka. Magpakalakas ka na. Lagyan na natin ang kana. Magpalakas ka na. Strengthen yourself. Magpakalakas ka in the Lord. And what can bread do with these evil forces? Nothing at all. Walang magagawa. That's why in Joel 2:28, God said, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Now, why will God pour out His spirit upon all flesh or to those who believe? Because He knew that it is only the power of the Holy Ghost that could match against this evil spirit. Walang ibang kamatsyan, kundi ang Holy Ghost. Lahat ng demonyo, pag samasamahin mo, isa lang kamats niyan, ang Holy Ghost lang ang kamats niyan. Wala nang iba. The Holy Ghost, the power of the Holy Ghost. Praise the Lord. Praise the Lord. That's why in Acts 17, Peter said, and it shall come to pass in the last days, kanina walang last days, in the last days, sa prophecy, walang last days. Sa fulfillment ng prophecy, meron ng last days. Kasi na magsalita si Peter, last days na. Come to pass in the last days. Kasama po ngayon ang last days. Ngayon po, last of the last days. Says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Why last days? Because Peter knew that last days are evil days. And people need the Holy Ghost against those evil forces. Yan po ang kailangan natin. Why Holy Ghost? Bakit Holy Ghost? Acts 1:8, you shall receive power. You shall receive power. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. The Lord Jesus Christ clearly said that you shall receive power, the power of God, the power of the Holy Ghost. Praise the Lord. 2 Timothy 1:7, he said, for God has not given us a spirit of fear. Lahat na natatakot, hindi yan ang binigay sa iyo ng Lord. Hindi takot ang binigay sa atin ng Lord, but of power. Power. God has given us power and of love and of sound mind. That's why every Christian baptized with the Holy Ghost must always remember that you are not powerless. Hindi ka walang power. You have power, 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 we have power, I have power, we all have power. Praise the Lord. And it's not an ordinary power, not an ordinary power, but the power from above. The power from above, the power
power of the Holy Ghost. And you have that power. And I have that power. And we have that power. We have the power of the Holy Ghost. All of us baptized with the Holy Ghost have that power. You know why? This power is not only power to witness for Christ. Hindi lang para mag-witness. But it is also power to resist the devil. Yan yung power para tanggihan mo ang devil. Tanggihan mo lahat na nilalagay sa dito, mga negatibo, tanggihan mo by the power of the Holy Ghost. Matatanggihan mo. Punuin mo ng Holy Ghost ang mind mo. Punuin mo ng isip ng Holy Ghost ang mind mo. Mawawala anxiety mo. Titiyakin ko sa inyo lahat, pag ang nasa mind mo, pirming Holy Ghost ang nasa mind mo. Ang nasa mind ko, Holy Ghost. Holy Ghost in the morning. Holy Ghost in the evening. Holy Ghost in the afternoon. Holy Ghost at noon. Lahat Holy Ghost. Puro Holy Ghost ang nasa mind mo. Nadadama mo Holy Ghost. At yun ang sinasabi mo about Holy Ghost. Malakas ka. Everybody shout, praise the Lord. And power to fight against the devil. Huwag kayong matakot sa demonyo. Labanan nyo ang demonyo. Labanan natin ang demonyo. Once you have the power of the Holy Ghost, you have the power to resist the devil. You have the power to fight against the devil. You have the power to stand firm on your faith. Yan po ang power ng Holy Ghost. That's why don't ask for bread. Don't ask for bread. Because bread will be supplied by God. But instead, ask for the Holy Ghost. 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 Why? Because God knows. Napakarami nanghihina sa atin. You're weak, my friend. Weak in faith. Pagod ka na, you're tired sa problem mo. Tired ka na sa problema. Pagal ka na. Wala ka na halos lakas. Wala na, halos nanghihina. Napakarami ngayon mga Kristiyano. Iba sa inyo, naglalakas-lakasan ka lang, pero mahina ka na. Iba sa inyo, sinasabi mo, malakas ako. Ang totoo, mahina ka na. Nakita iba sa inyo, mainisin? Iba sa inyo, magagalitin? Sign ng kahinaan yan. Mahina ka. Marami sa atin natatakot, na-insecure, nandoon na envy, nandoon mga negative emotions. Why? Sign ng kahinaan yan. Dahil kung malakas ka, hindi ka ganyan. Wala lahat sa iyan. Kung malakas ka, ang nasa mind mo ay, malakas ako. Dahil nasa akin ang power ng Lord. Wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam dyan. Ang pinakikialaman ko, ang Diyos ang pinakikialaman ko. Ang power ng Lord ang nasa akin. Ang power ng Diyos ang nasa akin. Woo! Yan ang sakit ng maraming Christians ngayon. Mahina. Mahina sa faith. Ang tatagal na sa faith, pero mahina sa faith. Why? The absence of the Holy Ghost. The infilling of the Holy Ghost. That's why. In Isaiah 40 verse 29, sa net, He gives strength to those who are tired. Nagbibigay siya ng lakas doon sa mga pagal na, doon sa mga pagod na, bibigyan ka niya ng lakas. And to the ones who lack power, kulang na yung power mo, He gives renewed energy. Oh, imagine that. Kung nanghihina ka, para bang i-recharge ka ng ating Lord, re-recharge ka ng Lord, at magugulat ka, lalakas ka na naman. Why? Nire-recharge ka ng Lord, nire-recharge ka ng Holy Ghost, kaya lumabalik yung lakas mo. Mas higit pa sa dati. Why? Rechargeable ang Holy Ghost. Praise the Lord. Hindi mo na kailangan saksak pa doon sa kuryente. Hindi na. Mag-pray ka lang, mare-recharge ka. Mag-praising ka lang, mare-recharge ka. Taas mo kamay mo, mare-recharge ka. Maniwala ka lang, mare-recharge ka. Praise the Lord. Psalms 29:11.
The Lord will give strength to His people. And the Lord will bless His people with peace. Ang Lord ang bibigay ng strength. Hindi ang bread. Although alam ko marami sa atin, pag nilagay mo ng pera sa noo, lumalakas. Pansamantala lang yan. Ang lakas na bibigay ng Holy Ghost, hindi sa noo. Doon sa loob ng katawan mo. Sa inner man mo. Doon mo madadama ang lakas. Doon sa soul and spirit mo. Doon mo madadama ang lakas. Ang tunay na lakas. Colossians 1:11. Strengthen with all might according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. Strengthen with all might according to His glorious power. Doon tayo lalakas. Sa power ng ating Lord. At kailangan maging malakas po tayong lahat. Teacherin ko sa inyo. Pag lumakas ka sa araw na ito, pumunta ka rito, malungkot ka, pumunta ka rito, nangihina ka, lalabas ka dyan, malakas ka. Lalabas ka dyan, punong-puno ka. Lalabas ka dyan, puno ka ng pag-asa. Lalabas ka dyan, puno ka ng faith. Lalabas ka dyan, sigurado ka sa sarili mo. Natutugunin ka ng Lord. Lalabas ka dyan, sigurado ka sa sarili mo. Gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling ako. Nandun ang miracle sa akin. Why? Puno ka ng power ng Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, let's clap our hands to God. Give power to your hands. Give power to your hands. Give power to your hands. Hallelujah. 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 Clap your hands to the Holy Ghost. Clap your hands for the Holy Ghost. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, I can feel the Holy Ghost now. I can feel the Holy Spirit. I can feel the presence of God. I can feel the presence of the Holy Ghost. I can feel right now. Woo! Woo! Praise the Lord. Pakiramdam mo ang katawan mo. Lumalakas ka na, my friend. Lumalakas ka na, my friend. Nawawala yung negatibo sa'yo. Napapalitan ang pananampalataya. Napapalitan ng courage. Napapalitan ng tapang. Woo! Praise the Lord! The power of God! The power of God! The power of God! The power of God! Praise the Lord! Paul prayed. He prayed 2 Corinthians 12. And this is the answer of God to him. My grace is sufficient for you. My strength. Paul, my strength. To God be the glory. My strength is made perfect in weakness. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You're weak. You're weak today. Jesus said, my strength is made perfect in your weakness. And that's the blessing of weakness. That's the blessing of being weak. Because once you're weak,
His power is perfect in your weakness. Praise the Lord. 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 Woo! At sumagot si Paul, ganun ba? Okay. Ano sagot niya? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, nalulugod pa ako. In needs, nalulugod ako. Persecution, nalulugod ako. Distresses, nalulugod ako. For Christ says, why? When I'm weak, then I'm strong. Because my weakness made His power perfect. Perfect. The blessing of being weak. The power of God is made perfect in our weakness. When you are weak, He is strong. His power is strong. His power is perfect in us. That's why you have to ask for the Holy Ghost. Because Holy Ghost is power to regain strength. Nando para bumalik yung lakas natin. Because you need the strength of the Holy Ghost. When you are financial, may experience ka, financial difficulties, emotional, mental, spiritual, problem, lahat ng problem na yan, you need the strength coming from the power of the Holy Ghost. Kailangan mo yan to resist those problems. Para makaresist tayo, and you need the strength of the Holy Ghost. Kailangan natin ang lakas ng Holy Ghost. That's why today, everybody say, today, you will ask nothing from God. You will not ask for bread. You will not ask for healing. You will not ask for miracle. But ask for the Holy Ghost. And if you will believe, today, you will be filled with power. You will be filled with the Holy Ghost. You will be filled with the power of God. Today, just ask for the Holy Ghost. Ask for the Holy Ghost. Ask for the Holy Ghost. Come on, say it. If anything or anyone lay behind all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna live in your light for all my time. Open your mouth and praise the Lord. Ghost, empower Open your mouth and praise the Lord. Fill me now. Oh, I cannot live without you, Lord. We cannot live without you, Lord. I cannot do it all. Yes, Lord. Alone. Yes, Lord. I wanna feel your You holy need power. fire. You Every need step power. through every You need the trial. power of the Holy Ghost. Cannot live without. And it shall be given unto you. Ask. Fill me, feel so void without you, Lord. Yes, Lord. Fill me, Lord. Let your Holy Spirit fall. Fill me, Lord. Fill me. You alone will make me Lord. Fill me. God, you are my only God. I cannot live without you, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. I cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire in every step through every trial. I cannot live without you, Lord. Oh, speak to Him. Speak to Him. Open your mouth. Speak to Him. Lord, I ask for the Holy Ghost.
I'm asking for power. The power of the Holy Ghost. Fill me, Lord. Fill me, Lord. Oh Diyos. Pakinggan mo mga anak mo, Lord. Pakinggan mo sa amot dalangin nila, Lord. They're all asking for the Holy Ghost. The infilling of the Holy Ghost. Hindi bread ang hinihingi namin, Lord. Holy Ghost ang hinihingi namin, Lord. Power mo ang hinihingi namin, Lord. The power of the Holy Ghost. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Diyos. At ngayon nadadama namin, Lord, dumadaloy ka sa lahat ng mga anak mo, Lord. Dinadaloy mo ng kapangyarihan mo, lahat ng anak mo, Diyos. Dumadala yung power mo sa amin lahat, Panginoon. Nadadama namin ang power mo, Lord. Nadadama namin ang presence mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Nadadama namin, O Diyos, na nandirito ka, Lord, at kasama ka namin, Panginoon. At natutuwa ka sa hinihingi namin, Lord. Hindi kami humihingi ng pera, Panginoon. Hindi kami humihingi ng tinapay, Panginoon. Hindi healing, Panginoon. Hindi miracle, Lord. Holy Ghost ang hinihingi namin, Lord. Holy Ghost ang hinihingi namin, Lord. Oh, hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. At patuloy, O Lord, na hindi mo kami pinipigo, O Diyos. Patuloy, O Lord, Panginoon, sa kabila ng may panghihina, pinalalakas mo kami, Panginoon. At ngayon nadadama namin ang kalakasan, Panginoon, dahil nakikita namin na ikaw sumasa amin ngayon, Lord. Nadadama namin na ikaw yung nasa amin, Panginoon. Nadadama namin kami puno mo ngayon, Panginoon ko. Pinuno mo kami ng Espiritu mo, Panginoon. Pinuno mo kami, Panginoon, ng Holy Spirit, Lord, ng power mo, Panginoon ko, para makalaban kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon ko. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. And blessed be the name of the Lord God Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. God is fighting. Come on. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying
Glory to God, salamat po sa Panginoon dahil muli tayo po'y pinuspos po ng Kanya pong Holy Spirit upang patuloy po na tumatagpo ang ating pong pananampalataya, mga kapatid, at ma-overcome po ang lahat po ng ating pong mga challenges na mga inaharap po natin sa buhay. However, para naman po sa ating pong mga bisita na nandirito, sa mga first-time guests, first-time viewers po natin, ayun po ay pinagkaloob po ng Lord ang mensahe na ito dahil ang power po ng Holy Spirit at tandaan po natin ang kailangan po natin laban po dito po sa ating pong evil generation na ito. Yan po ang kailangan natin. Sa gana ng atin mga kapatid, tayo po'y powerless. Lalo na po kapag dumarating po yung mga problema, yung mga kalamidad, kahit yung mga pestilences po na nakikita po natin, nararanasan natin, at anuman pong hamon o nagpapahina po sa atin. Kaya po sa pagkakataon po ito, sa lahat ng mga bisita po na nandirito, sa mga first-time viewers po natin, hingin po ninyo sa ating Panginoon yung kalakasan po at yung pong power ng Holy Spirit. Alam niyo po sa pahat pong paraan, yan po sa pamamagitan po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at paniwalaan po ninyo ang kanyang pong gospel for you to be saved. So please listen to me. Pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino po na sinabi ng talata, we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sa palatayanan at paniwalaan. Perhaps, karamihan sa inyo, familiar kayo dyan, siya'y namatay, inilibing at nabuhay na magbuli. Naniniwala kayo dyan, karamihan po sa atin. Kaya alam po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldo or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya ano po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. And naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, mabibigat na kasalanan, o pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, yan po ang tinitingnan ng Lord. Hindi po yung pagkataon natin, hindi yung nakaraan natin, hindi yung kasalanan natin, kundi yung ating pong taos pusong pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung death to sin, and that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin ang ating pong kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y magpapabautismo in the name of Jesus Christ po yan. So para bagang inililibing po natin ang ating pong mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. At so sabi po sa Romans 6:4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And take note, that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is, we are going to receive the gift of the Holy Spirit. Ang ating Panginoon ay nabuhay na magbuli. Tayo naman po ay papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Ayon po sa Titus 3:5, ayon po sa Romans 8:11. Now, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandito, aminin niyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan, mga bad habits, o mga vices po natin, bad attitudes. Minsan, babalik pa rin tayo sa dati, babago ulit, babalik na naman sa dati. Bakit po ganun? Kasi sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandirito, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? Pikit po ninyo inyong mga mata? And just kindly whisper a short prayer to the Lord.
Sabihin mo lang sa Panginoon, ibulong mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry kung sa tingin mo marami ka nagawang kasalanan. Ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkakamali ko, sa mga pagkakasala ko, at naniniwala po ako naririnig ka niya ngayon. Just a short prayer to the Lord, telling Him how sorry you are. At habang nakayuko po ang mga ulo po ninyo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayong lahat, tapat natin yung kamay po natin sa kanila. Sa mga bisita, please repeat after me. Habang binabanggit ninyo ang panalangin nito, nandun lagay natin sa ating puso yung true repentance, yung genuine repentance. So please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tagapagligtas. tinatanggap po kita At tinatanggap po bilang kita Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako buhay. Naniniwala po na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay. Tulungan mo Muli. po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako At idagdag niyo po ako sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po sa kanan po ninyo, on your right, yung orange flag po. Sumunod lang po kayo. May I request all our first-time guests, visitors, sumunod lang po kayo at meron lang po ipapaliwanag po sa inyo in a more detailed manner regarding po sa ating pong gospel. Samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, you may contact us or message our FB page para magpa-schedule po ng water baptism. So meanwhile, our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Lalo na po doon sa mga bisita po natin ngayon. Nandinala po ng ating mga kapatiran at ng Lord sa ating pong harapan upang sa ganun po ay tumanggap sa kanyang banal na salita. Thank you, Pastor Luz, sa message of salvation. Ngayon po ay dadako tayo sa offertory, Psalms 132 verses 13, 15, and 16. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling, saying, I will bless her with abundant provisions. Her poor I will satisfy with food. I will clothe her praise with salvation, and her faithful people will ever sing for joy. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Tunay nga po, napakabait ng ating Panginoon sapagkat pumipili siya. Pumipili siya ng tao, pumipili siya ng mga anak na mga ituturing niyang anak ng Diyos at diyan sa pagpili niyang yan, siya ay magdodwell sa kalagitnaan natin. At pag nagmagdwell ang ating Panginoon sa atin, ibubuhos niya ang blessing. At ang sabing ganon, I will bless with abundant provision. Abundant provision. And yung poor ay masasatisfy. So dapat wala pong naghihirap sa atin sapagkat bakit? May isang bagay na tinuturo ang Panginoon sa atin na tayo po ay gumalang sa Kanya sa pamamagitan din ng pagtulong sa Kanyang gawain. And this time, tayo po ay magbibigay ng ating kaloob sa ating Diyos. Magbigay po tayo ng masasaya. Meanwhile, for complete details of our online giving,
please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And don't miss our Sunday service on March 15 for a special topic entitled Battle of Beings, 9 a.m. here at Cuneta Astrodome. And let's pray for the success of our G-Code Ministry Batch 3 in Pasay happening at 1 Sumulong Elementary School. So we will have a medical mission on March 14 from 2 to 6 p.m. and Family Fun Day on March 21 from 2 to 7 p.m. And we are in need of medical volunteers such as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. And you can also donate medicines for kids and adults and diagnostic equipment. And you may contact Sister M. Medina via the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda area. For cash and sponsorship, you can contact Elder Whaley Santos, while in-kind donation can be coordinated with the church admin department. And to all businessmen and professionals, get ready for the first ABC night this year. Block your calendar on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. And as we talk about parenting in the digital age with our guest speaker, Dr. Cleofe Palak, registration fee is 1,500 pesos per head. As early as now, please prepare for our Holy Week congregational fasting and prayer on March 27 and 28, Friday and Saturday, 9 a.m. Alright po, tumayo po tayo. Pagsabi mo nga sa katabi mo, don't ask for bread, but ask for the Holy Spirit. Kasi pag may Holy Spirit tayo, nandyan na yung power, nandyan yung strength ng Lord para labanan ang lahat ng gawa ni Satanas. Alam po ninyo, marami mga tao hindi naniniwala kay Satan, no? Pero si Lord sinabi niya, Satan came to kill, to rob, and to destroy. Kaya may nangyayari mga sigalot na yan dahil sa mga hukbong, mga demonitos na yan na kinakailangan pong labanan po natin. Amen? Paano yan malalabanan? Siyempre, fully equipped ka ng Word of God. Kaya nga tayo, ini-equip tayo ng Lord ng salita ng Diyos para makalaban tayo, para makatagal tayo. Amen? Pero kailangan natin laging hingin sa Panginoon ang Holy Spirit. Okay, yuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na pinakita mo po sa amin, Lord, napakarami po sa amin ang hinihingi ay ang bread. Ang hinihingi ay money. Ang hinihingi ay kayamanan, Lord. Pero isa lamang ang gusto mong marinig sa bibig namin. Na sabihin namin, Lord, give me the Holy Spirit because if I have the Holy Spirit, I have power, I have strength to cast down all the works of the Satans and scorpions. Napakarami pong gawa ng devil sa buhay ng mga tao sa ngayon. Kaya salamat sa pagkapili mo sa amin dahil kami tinuturuan mo palagi upang lumakas kami. Kaya dalangin namin, Lord God, in the name of Jesus, iunat mo yung mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito, Lord, at ipagkaloob mo ang Holy Spirit sa bawat isa because the Holy Spirit is power. The Holy Spirit is energy. The Holy Spirit is strength. Kaya ang lahat, Panginoon, ay makukuha namin sa Holy Spirit because without the Holy Spirit, hindi po kami makakapagsalita na anong salita sa mga gusto naming isolwin. Kaya palakasin mo po kami, Lord, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Igawad mong basbas mo mula ulo hanggang dalampakan. Bigyan mo ng wisdom ang iyong mga anak. Ingatan mo mga piskal na pangatawan. Ingatan mo rin ang kabuhayan, Lord God. At gamitin mo mightily sa pagpapalaganap ng mabuting balita. And Lord God, tinataas namin ang kalikasan, Lord. Huwag mo kaming pahintulot, Lord, sa mga storms. Huwag mo kaming pahintulot sa mga lindol, sa mga gera na yan, sa mga famine, sa mga pestilences na yan. In Jesus' name, pangalagaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. And Lord God, tulungan mo rin ang aming pong pamunuan na magkaroon ng wisdom kung paano i-maintain ang peace and order at mapigilan ng ano pa mang pagkalat ng mga rebellion. Maraming salamat din po. Daladalangin po namin, Lord, ang lahat po na lumapit sa harapan. Sana'y wag sila hanggang ngayon lang dumalo sa gawain mo,
kundi maabatan po namin kaagad upang sila po ay lagi-lagi nang sumamba sa inyo upang sa ganon ay tumibay po sila sa pananampalataya. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi, O Diyos, at basbasan mo rin ang alit handog ng iyong mga anak. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Lord, in Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deep connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. A powerful message entitled Battle of the Beings awaits us for our on-site worship service on March 15, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome so we can continue to stand in faith and walk in His victory together. Get ready as God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code ministry, continues to rise in Pasay. Join the third batch of medical mission on March 14 and Family Fun Day on March 21. Both events will be held at the new venue. See you at Juan Sumulong Elementary School, Pasay City, beginning at 2 p.m. Be God's hands in action with your utmost support through donation of diagnostic equipment, medications, and volunteering as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the number flashed on the screen or visit the Bethesdan Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Waylee Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention business owners and professionals. You are invited to our first ABC night as we explore the topic Parenting in the Digital Age
with our guest speaker, Dr. Cleof Palak. This will be a special gathering designed to inspire and equip families in today's digital world. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,500 pesos per head. Stay tuned to ABC's Facebook page for more details. Let us meditate on God's Word, be blessed by testimonies of grace, and unite in one accord. Join our Holy Week congregational fasting and prayer on March 27 and 28 at Star Mall at the Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities include driver and mechanic. Join our team and grow with us. Interested applicants may send their resume to hrdept@jctgbtg.com. There's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, called me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. I will testify of your goodness, Jesus. It's amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is